Sa tahimik na bayan ng Paniki, lalawigan ng Tarlac, isang hindi malilimutang pangyayari ang pumukaw sa atensyon ng publiko dahil ito'y nagtrending sa social media. 5 araw bago magpasko noong taong 2020, isang pangyayari ang gumulantang sa barangay Kabayawasan. Isang pulis kasi na dapat sana'y tagapagpanatili ng kapayapaan, ang siya pang nanguna sa isang malagim na krimen na kumitil sa 2 katao, ang mag-inang sina Sonia at Frank Anthony Gregorio. Ang insidente ay detalyadong nakuna ng video ng mga kaanak ng mga biktima na siyang nagtrending sa social media. Ang pulis na si Jonel Nuesca, na noon ay aktibo sa serbisyo, ay agad na tumakas matapos isagawa ang pagbaril sa 2 nitong biktima. Bakit nga ba niya ito nagawa? Ano ang punot dulo ng kwento sa likod ng pamamaril ni Jonel Nuesca sa mag-inang Gregorio? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Tahimik na namumuhay sa barangay Kabayawasan, Paniki, Tarlac ang pamilya Gregorio. Taong 1989 nang makilala ng 53 taong gulang na si Florentino Gregorio ang asawang si Sonia Gregorio, 55 taong gulang, na noon ay isang guro, ngunit nang siya'y magpakasal kay Florentino at sila'y magkaroon ng mga anak, tumigil na siya sa pagtuturo sa pakiusap na rin ng kanyang asawa dahil nais nitong matutukan ni Sonia ang pag-aalaga sa kanilang mga anak. Magmula nga noon ay si Florentino na ang solong naghanap buhay para sa kanilang pamilya hanggang sa lumaki na ang kanilang mga anak. Dahil nais ding makatulong sa kanyang mister, naengganyo si Sonia ng isang dating kaibigan na mag-ahente ng lupa noong taong 2016. Mula nga noon ay naging abala na itong si Sonia sa pag-ahente sa lupa. Sa parehong taon ding ito, nakilala ng pamilya Gregorio ang police staff sergeant na si Jonel Nuesca at ang pamilya nito. Tubong Ordaneta, Pangasinan si Jonel at nooy kalilipat lamang sa barangay Kabayawasan, kaya hindi nila gaanong kilala ang pagkatao ng pulis. Taong 2018 nang mabentahan ni Sonia ng isang lote na nagkakahalaga ng 200,000 piso ang mag-asawang Jonel at Lani Nuesca. Binayaran nito ni Jonel kay Sonia sa barangay, kasama ang kanyang misis sa harap ng kanilang kapitan. Ito raw ay upang masiguro ni Jonel na walang magiging aberya pagdating sa paghingi nito ng titulo ng lupa. Ngunit ayon kay Sonia, kailangan pa niya ng karagdagang bayad na 40,000 pesos para sa pag-aayos ng titulo nito. Ipinaliwanag din ni Sonia na 4 silang nakabili ng lote na hinati sa 4 na bahagi, kaya nanghingi pa ito ng sapat na panahon upang maayos ang titulo. Sa madaling salita, nagkasundo ang magkabilang partido sa kanilang napag-usapan tungkol sa titulo ng lupa. Makalipas ang 1 taon noong buwan ng Setyembre taong 2019, hindi na ibigay ni Sonia ang titulo ng lupa na nabili ni Jonel, kaya muli silang nagharap sa kanilang kapitan. Doon ay inakusahan ni Nuesca na manggagancho si Sonia, bagay na mariin itong itinanggi. Nagkaaberya lamang daw ang pag-aayos ng titulo dahil hindi pa tapos magbayad ang 3 pang nakabili ng lupa na siyang kahati ng mga Nuesca. Pero ang problema, hindi matanggap ng mag-asawang Nuesca ang alibay na ito ni Sonia, kaya sinampahan nila si Sonia ng kasong estafa. Pumalag si Sonia dahil hindi naman daw niya dinispalko ang pera at noon din na ibinalik niya ito sa mag-asawa. Samantala, nadismiss ang kasong estafa na isinampa ng mag-asawang Nuesca kay Sonia dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya na lalong ikinagalit ni Jonel. Mula noon, hindi na maganda ang pakikitungo ng pulis sa pamilya ni Sonia na habang tumatagal ay palala ng palala. May pagkakataon pa nga na sinadya ng pulis na sagiin ng motorsiklo ang apo ni Sonia, kaya naman sa makailang ulit na pagkakataon,
Ipinabarangay ni Sonia ang kapitbahay upang ireklamo ang ginawa nito sa kanyang apo, ngunit hindi sumipot ang pulis sa barangay. Ayon pa sa kanilang kapitan, hindi na nila kayang mamagitan sa dalawang nag-uumpugang bato kaya ipinasa na sila ng kapitan sa pulis. Sa record kasi ng kanilang barangay, nasa 4 na beses na nagkagirian ang pamilya ni Sonia at ang pamilya ng pulis na si Jonel na nasundan pa ng ilang ulit na insidente. Ngunit ang gulong ito ay masusundan pa pala ng mas mabigat na trahedya na naganap 5 araw bago sumapit ang Pasko. Umaga ng December 20, 2020, niyaya na ng amang si Mang Florentino ang kanyang anak na si Frank Anthony Anton Gregorio patungong Pangasinan upang makauwi ito sa kanyang mag-ina. Pero napagpasyahan ni Anton na hindi na muna umuwi, kaya ipinadala na lamang nito sa kanyang ama ang gatas at diaper para sa kanyang anak. Nooy lumakad na si Mang Florentino patungong Pangasinan. Bit-bit ang mga padala ni Anton para sa kanyang anak. Pagsapit ng hapon ng araw ding iyon, nakipag-inuman si Anton sa kanyang mga pinsan sa gilid ng kanilang bahay. Habang nagkakasiyahan sa inuman, napagkatuwaan nilang magpaputok ng boga o yung tinatawag na improvised cannon. At nagkakalokohan pa nga ang mga ito kung sino ang magaling gumawa ng boga. Ngunit sa gitna ng kasiyahang ito, sinugod sila ng pulis na si Jonel, kasunod ng kanyang mag-ina. Sinita nito ang grupo ni Anton kung sino ang nagpapaputok ng boga at pagkuway hinablot nito ang shorts ni Anton na noon ay walang damit pang itaas. Nagkagirian ang pulis at si Anton habang umaawat naman ang mga naroon. Sa puntong iyon, nakita ni Sonia ang ginawa ng pulis sa kanyang anak kaya dali-dali itong yumakap kay Anton sapagkat tangka ng arestuhin ni Jonel si Anton. Nagkasagutan ng magkabilang kampo at pati nga anak ng pulis ay nakisawsaw sa away ng kanyang ama at ng pamilya ni Sonia. Pagsigaw ng anak ni Jonel ng "My father is a policeman", sinagot ito ni Sonia ng pakanta ng noon ay sikat na awit ng isang all-female Korean group na kinabibilangan ni Sandara Park. Tila ito ang labis na nagpainis sa pulis. Kaya walang ano-ano ay binaril si Sonia ng 1 beses sa kanyang ulo, saka walang alinlangang isinunod nito si Anton na tinamaan naman sa ulo at sa mukha. Agad itong bumagsak sa lupa saka walang awang pinaputukan pang muli ng 1 beses si Sonia. Dead on the spot ang mag-ina. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan dahil hindi nila sukat akalain na hahantong sa madugong krimen ang pag-iinuman ng magpipinsan. Matatandaan na noong kasagsagan ng balitang ito, kumalat sa social media ang video sa aktwal na pangyayaring ito na nagtrending ng husto sa Facebook at sa Twitter. Ngunit ang naturang video ay minabuti kong hindi na ilagay dito dahil sa issue ng violence. Samantala, labis na ikinagulat ni Mang Florentino na noon ay nasa Binalonan, Pangasinan ang balitang nabaril si Anton at kanyang asawa. Nang ibalita ito sa kanya ng anak niyang si Tasha. Kaya naman noon din ay bumalik siya ng Tarlac. Pagdating niya sa kanilang bahay, laking gulat niya nang makita ang kanyang mag-ina na duguan at nakahandusay sa gilid ng kanilang bahay. Nang mga oras na iyon ay nakarating na sa Paniki Tarlac Police Station ang naganap na barilan sa barangay Kabayawasan. Agad naman silang rumesponde sa crime scene. Ngunit wala na doon ang suspect ng mga oras na iyon. Sumuko sa Rosales, Pangasinan Police Station ang suspect na si Jonel Nuesca at ito'y mabilis na itinawag ng hepe ng istasyon doon. Dito na pinuntahan ng Paniki Police ang suspect at ibinalik ng Tarlac kung saan naganap ang krimen. Isinuko ni Jonel ang kanyang service firearm na siyang ginamit sa pagpatay sa mag-inang Gregorio. Ito'y isinailalim sa ballistic examination. Ayon sa investigasyon ng Paniki Police, isa palang aktibong pulis sa Parañaque si Jonel at nakatalaga ito sa Soco Crime Laboratory ng Parañaque. Napagalaman din ng mga investigador na makailang ulit na ring nakasuhan si Jonel ng iba't ibang mga kaso mula administratibo hanggang sa grave misconduct na ikinasususpende nito. Taong 2010 buwan ng Pebrero,
Una itong nasuspinde ng 10 araw dahil sa kasong administratibo. Taong 2014 naman nang muli itong makasuhan dahil sa pagtanggi nitong sumailalim sa drug test kung saan naman siya nasuspinde ng 1 buwan sa serbisyo. 2019 naman nang masangkot ito sa kasong serious misconduct at homicide na kalaunan ay na-dismiss dahil daw sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Ang mga ito ay nagpapatunay na hindi maganda ang kanyang record bilang isang alagad ng batas. Kasong 2 counts of murder ang isinampa laban kay Jonel Nuesca, pero noong January ng sumunod na taong 2021, naghain ito ng not guilty plea. Noong 11 ng Enero sa parehong taon, tuluyan ang tinanggal si Jonel Nuesca sa serbisyo. Samantala, naging mabilis ang paglilitis sa kaso dahil na rin sa dami ng saksi at sa video na itinuring ng prosekusyon na siyang naging pangunahing mabigat na ebidensya laban sa suspect. Dito makikita ang aktwal na pagbaril ni Nuesca sa mag-inang Gregorio. Tinanggap ito ng hukuman bilang electronic evidence at ito'y naging daan upang mas mapabilis ang desisyon ng korte. Bagamat tumestigo sa kaso ang asawa at anak ni Jonel Nuesca na hinampas di umano ni Tasha ng paulit-ulit si Jonel, hinatulan si Nuesca ng 2 reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Inatasan din ito ng korte na magbayad ng halos 1 milyong piso sa pamilya Gregorio. Labis namang ikinatuwa ng pamilya Gregorio ang mabilis na pagkakahatol kay Nuesca. Ayon pa sa pamilya, napatawad na nila ang pulis at ang pamilya nito. Ganun pa man, kailangan niyang pagdusahan sa loob ng kulungan ang kanyang kasalanan. Tuluyan ng nabilanggo si Nuesca at hindi nagtagal ay inilipat na ito sa New Bilibid Prison upang doon pagbayaran ng kanyang kasalanan. Ngunit hindi pa man siya nagtatagal sa loob, natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang selda noong November 30, 2021. Ayon sa paunang investigasyon ng mga pulis, walang foul play sa pagkamatay ni Nuesca dahil atake sa puso ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Minsan pang napatunayan sa kasong ito na walang buting maidudulot ang labis na kahambugan. May pagkakamali man sa atin ng ating kapwa, kailanman ay hindi dapat ito maging dahilan upang kumitil ng buhay. Maging aral po sana ang kasong ito sa lahat, lalo na sa mga kapulisan na siyang dapat na manguna sa pagpapairal ng katahimikan at kapayapaan sa kanyang nasasakupan. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.